Hello, kamusta at welcome back sa channel ko. Napansin mo ba? Minsan, mas madali pa nating alagaan ang ibang tao kaysa alagaan ang sarili natin. Kapag may kaibigan tayong malungkot, handa tayong makinig ng ilang oras. Kapag may kapamilya na nangangailangan, gagawin natin ang lahat para makatulong. Pero kapag tayo na ang pagod, tayo na ang nasasaktan, tayo na ang nangangailangan ng pahinga, parang sinasabi natin sa sarili natin, mamaya na lang, kaya ko pa naman. At habang tumatagal, nagiging normal na lang iyon. Gigising ka sa umaga, magtatrabaho, aasikasuhin ang pamilya, magbabayad ng mga bayarin, mag-aalala tungkol sa kinabukasan, paulit-ulit. Hanggang isang araw, mapapansin mo na lang na parang may kulang. Hindi mo naman maipaliwanag ng maayos, pero parang may bahagi ng pagkatao mo na napabayaan. Ang nakakatuwa pa minsan, kapag pinag-uusapan ang pagmamahal sa sarili, iniisip agad ng iba na pagiging makasarili iyon. Parang kapag inuna mo ang sarili mo, may nagawa kang mali. Pero isipin mo ito. Kung ang cellphone mo ay hindi mo charge, gaano katagal bago ito mamatay? Kung ang sasakyan mo ay hindi mo nilalagyan ng gasolina, hanggang saan ito makakarating? Ganun din tayo. Hindi tayo makina, hindi tayo robot. Tao tayo, napapagod, nasasaktan, nalulungkot, at kailangan din nating alagaan ang sarili natin. Kaya kung pakiramdam mo nitong mga nakaraang taon ay puro ka na lang bigay, puro ka na lang sakripisyo, puro ka na lang pag-intindi sa ibang tao, baka panahon na para pakinggan mo ito, hindi para maging makasarili, hindi para kalimutan ng ibang tao, kundi para maalala mo na mahalaga ka rin. Dahil ang totoo, hindi mo maibibigay ng buo ang isang bagay na wala ka. Kung ubos ka na, ano pa ang maibibigay mo? Kung ikaw mismo ay hindi masaya, paano mo maipapasa ang saya sa iba? Kung ikaw mismo ay hindi marunong magmahal sa sarili mo, paano mo matututunang tanggapin ang pagmamahal ng ibang tao? May kilala kong tao na halos buong buhay niya ay inialay sa iba. Mabait siya, mapagbigay, laging nandyan kapag kailangan. Pero alam mo kung ano ang problema? Nakalimutan niyang tanungin ang sarili niya kung kumusta na siya. At isang araw, habang nakaupo siya mag-isa, bigla niyang naisip, kailan ba huling pagkakataon na ginawa ko ang isang bagay para sa sarili ko? Hindi niya maalala. Masakit pakinggan pero maraming tao ang ganito. Baka nga isa ka na rin sa kanila. Kaya simulan natin dito. Kung gusto mong mahalin ang sarili mo, kailangan mong tigilan ang ugali ng sobrang paghusga sa sarili. Napansin mo ba kung gaano tayo kabait sa ibang tao pero sobrang higpit sa sarili natin? Kapag ang kaibigan mo ay nagkamali, sasabihin mo, okay lang yan, tao ka lang. Pero kapag ikaw ang nagkamali, sasabihin mo, ang tanga ko talaga. Kapag ang ibang tao ay nabigo, sasabihin mo, may susunod pa. Pero kapag ikaw ang nabigo, pakiramdam mo katapusan na ng mundo. Bakit ganun? Bakit mas madali tayong magpatawad ng iba kaysa magpatawad sa sarili natin? Isipin mo sandali. Kung may kaibigan kang palaging minamaliit, palaging sinisigawan, palaging pinaparamdam na wala siyang silbi, gusto mo bang maging kaibigan ng taong iyon? Malamang hindi. Pero minsan, tayo mismo ang gumagawa niyan sa sarili natin araw-araw, sa loob ng isip natin, sa bawat pagkakamali, sa bawat kabiguan, sa bawat pagkakataong hindi natin naabot ang gusto nating mangyari. At unti-unti nasisira ang tingin natin sa sarili natin. Ang pagmamahal sa sarili ay nagsisimula sa paraan ng pakikipag-usap mo sa sarili mo. Hindi ibig sabihin na magpapanggap kang perpekto ka. Hindi ibig sabihin na ide-deny mo ang mga pagkukulang mo. Ang ibig sabihin lang nito ay tratuhin mo ang sarili mo na parang isang taong mahalaga. Kapag nagkamali ka, itama mo. Pero huwag mong durugin ang pagkatao mo dahil lang sa isang pagkakamali. Kapag nabigo ka, matuto ka. Pero huwag mong isipin na wala ka ng halaga. Dahil ang pagkakamali ay bahagi ng pagiging tao. At ang pagkatalo ay hindi sukatan ng iyong halaga bilang tao. May isa pang bagay na kailangan mong maintindihan. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa lahat ng tao. Napakaraming tao ang pagod na pagod dahil buong buhay nilang sinusubukang mapasaya ang lahat. Gusto nilang aprubahan sila ng lahat. Gusto nilang magustuhan sila ng lahat. Gusto nilang walang masasabi ang ibang tao tungkol sa kanila. Pero alam mo ba ang problema? Kahit gaano ka kabait, may taong hindi ka magugustuhan. Kahit gaano ka kasipag, may taong mamimintas pa rin. Kahit gaano ka kagaling, may taong hahanap ng mali. At kapag ginawa mong misyon sa buhay ang mapasaya ang lahat, habang buhay kang mapapagod, parang paghabol sa hangin. Hindi mo kailanman mahuhuli.
May isang matandang kasabihan na nagsasabing hindi mo kontrolado ang iniisip ng ibang tao. At totoo iyon. Pwede mong kontrolin ang ugali mo. Pwede mong kontrolin ang mga desisyon mo. Pwede mong kontrolin ang reaksyon mo. Pero hindi mo kontrolado kung paano ka huhusgahan ng ibang tao. Kaya bakit mo ibibigay ang kapayapaan mo sa isang bagay na hindi mo naman kontrolado? Minsan ang pinakamalaking pagmamahal na maibibigay mo sa sarili mo ay ang pagtanggap na hindi mo kailangang magustuhan ka ng lahat. Okay lang kung may hindi sumasang-ayon sa iyo. Okay lang kung may hindi nakakaintindi sa iyo. Okay lang kung hindi lahat ay masaya sa mga desisyon mo. Ang mahalaga, tapat ka sa sarili mo. Dahil sa dulo ng araw, ikaw ang kasama mo kapag tahimik na ang paligid. Ikaw ang kasama mo kapag wala ng ibang tao. At kung hindi mo kayang maging kakampi ng sarili mo, magiging mahirap ang bawat laban sa buhay. Kaya minsan, sa halip na tanungin ang sarili mo kung sapat ka ba para sa ibang tao, subukan mong itanong ito. Mabuti ba akong tao sa sarili ko? Simple lang ang tanong, pero napakalalim ng sagot. At kadalasan, dito nagsisimula ang tunay na pagmamahal sa sarili. May mga pagkakataon sa buhay na hindi naman talaga tayo sinasaktan ng ibang tao. Ang totoo, tayo mismo ang paulit-ulit na naglalagay ng bigat sa balikat natin. Isang halimbawa diyan ang hindi marunong magtakda ng hangganan. Kapag may humihingi ng pabor, oo agad. Kapag may gustong ipagawa, sige agad. Kapag may nangangailangan ng oras mo, ibibigay mo agad kahit wala ka ng natitirang oras para sa sarili mo. At sa umpisa, pakiramdam mo mabuti kang tao. Pero habang tumatagal, napapansin mo na lang na ikaw na ang laging nauubusan. Ikaw na ang laging pagod. Ikaw na ang laging walang panahon para sa sarili. Parang kandilang patuloy na nagsisindi para bigyan ng liwanag ang iba. Pero hindi napapansin na unti-unti na pala itong nauubos. May nakilala akong lalaki na halos lahat ng tao sa paligid niya ay sanay nang humingi sa kanya ng tulong. Kapag may kailangang ihatid, siya. Kapag may kailangang utangan, siya. Kapag may kailangang kausap sa problema, siya. Mabait naman talaga siya. Pero isang araw, napansin niyang kapag siya naman ang may problema, halos walang lumalapit. Hindi dahil masama ang mga taong tinulungan niya, kundi dahil nasanay silang lagi siyang malakas. Nasobrahan siya sa pagiging available sa lahat, hanggang sa nakalimutan niyang maging available para sa sarili niya. Doon niya natutunan ang isang mahalagang aral. Hindi masamang magsabi ng hindi. Ulitin natin iyon. Hindi masamang magsabi ng hindi. Maraming tao ang natatakot sa salitang iyon dahil baka isipin ng iba na masama sila, madamot sila, o nagbago sila. Pero isipin mo ito, kung palagi kang nagsasabi ng oo sa ibang tao kahit ang kapalit ay pagod, stress at kalungkutan mo, sino ang talagang nasasaktan? Ikaw. At kapag ikaw ay tuluyang naubos, hindi rin makikinabang ang mga taong gusto mong tulungan. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi lang tungkol sa pag-aalaga sa emosyon. Kasama rin dito ang pagprotekta sa enerhiya mo. Hindi lahat ng laban ay kailangan mong salihan. Hindi lahat ng argumento ay kailangan mong sagutin. Hindi lahat ng problema ay kailangan mong akuin. May mga tao kasing parang ulan. Kapag dumating sila, may dala silang lamig at kapanatagan. Pero mayroon ding mga tao na parang bagyo. Sa bawat pagdating nila, may kasamang gulo, drama, at stress. At minsan, mahalin mo man sila, kailangan mo pa ring limitahan ang access nila sa buhay mo. Hindi dahil galit ka, hindi dahil masama ka, kundi dahil mahal mo ang sarili mo. Kapag may isang halaman sa bahay mo na palaging nilalason ng kemikal, ano ang gagawin mo? Patuloy mo bang lalagyan ng lason habang umaasang lalago ito? Siyempre hindi. Alisin mo ang dahilan kung bakit ito nalalanta. Ganon din sa buhay. May mga bagay, sitwasyon at tao na kailangang ilayo para makapagpatuloy kang lumago. At alam mo kung ano ang nakakatuwa. Kapag nagsimula kang magtakda ng hangganan, may ilang taong magrereklamo. May magsasabing nagbago ka. May magsasabing hindi ka na katulad dati. May magsasabing naging makasarili ka. Pero minsan, ang mga taong pinakaayaw sa boundaries mo ay ang mga taong nakikinabang noong wala ka pang boundaries. Kaya huwag kang masyadong mabigla. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo kung bakit mo ginagawa yon. Dahil hindi mo kailangang magsakripisyo ng kapayapaan para lang mapanatili ang komportabling pakiramdam ng ibang tao. May isa pang anyo ng pagmamahal sa sarili na madalas nakakalimutan ng marami. And not ito ay ang pagbibigay ng pahintulot sa sarili na magpahinga. Napakasimple pakinggan, pero napakahirap gawin para sa maraming tao. Kapag nagpapahinga sila, nakakaramdam sila ng guilt. Kapag wala silang ginagawa, pakiramdam nila tamad sila. Kapag nagpapabagal sila, iniisip nila na napag-iiwanan sila. Pero isipin mo ito,
May panahon ba na hindi sumisikat ang araw? Meron. May panahon ba na natutulog ang kalikasan? Meron. May panahon ba na humihinto ang ulan? Meron. Lahat ng bagay sa mundo ay may ritmo. May panahon ng pagkilos. May panahon ng pahinga. Tayo lang yata ang minsang umaasang kaya nating tumakbo ng walang tigil habang buhay. Hindi ganun ang tao. Kailangan natin ng pahinga. Kailangan natin ng katahimikan. Kailangan natin ng mga sandaling walang pressure. Minsan ang pinakamabuting magagawa mo para sa sarili mo ay ang umupo sa isang tahimik na lugar, uminom ng kape, tumingin sa malayo at huminga ng malalim. Walang kailangang patunayan. Walang kailangang habulin. Walang kailangang ipakitang tagumpay. Ikaw lang at ang katahimikan. Dahil sa katahimikan, madalas nating naririnig ang mga bagay na natatabunan ng ingay ng mundo. Naririnig natin ang pagod natin. Naririnig natin ang mga pangarap nating nakalimutan. Naririnig natin ang mga sugat na matagal nang humihingi ng pansin. At doon nagsisimula ang paggaling. Hindi sa pagmamadali. Hindi sa pagpipilit, kundi sa pagbibigay ng espasyo sa sarili para makahinga. At habang natututo kang magtakda ng hangganan at magbigay ng pahinga sa sarili mo, may isa pang mahalagang bagay na dapat mong tandaan. Hindi mo kailangang hintayin na maubos ka bago mo alagaan ang sarili mo. Dahil ang tunay na pagmamahal sa sarili ay hindi emergency response. Hindi ito ginagawa kapag sira ka na. Hindi ito ginagawa kapag wala ka ng lakas. Ginagawa ito araw-araw, sa maliliit na paraan, sa mga simpleng desisyon, sa pagpili ng kapayapaan kaysa drama, sa pagpili ng pahinga kaysa sobrang pagod, sa pagpili ng respeto sa sarili kaysa takot na madismaya ang ibang tao. At unti-unti mapapansin mo na may nagbabago. Hindi man agad sa paligid mo, pero sa loob mo, mas magaan kang huminga, mas malinaw kang mag-isip, mas tahimik ang puso mo. At may uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit sino dahil nagsimula ito sa paraan ng pagtrato mo sa sarili mo. May isa pang bagay na napakahalaga pagdating sa pagmamahal sa sarili, pero madalas natin itong iniiwasan dahil masakit itong harapin. Ito ay ang pagtanggap sa sarili mong hindi ka perpekto. Sa totoo lang, marami sa atin ang pagod hindi dahil sa dami ng problema, kundi dahil sa sobrang taas ng standards na inilalagay natin sa sarili natin. Gusto natin palaging tama. Gusto natin palaging magaling. Gusto natin palaging malakas. Gusto natin palaging may sagot sa lahat. At kapag hindi natin naabot ang mga iyon, pakiramdam natin may kulang sa atin. Pero isipin mo ito. Kung ang isang bata ay natutong maglakad ng hindi kailanman nadapa, posible kaya iyon? Siyempre hindi. Ang pagdapa ay bahagi ng paglakad. Ang pagkakamali ay bahagi ng pag-unlad. At ang kabiguan ay bahagi ng tagumpay. Pero minsan, gusto nating makuha ang bunga ng hindi dinadaanan ang proseso. Gusto natin ang resulta pero ayaw natin ang pagkakamali. Gusto natin ang tagumpay pero ayaw natin ang pagkatalo. Gusto natin ang karunungan pero ayaw natin ng mga aral na galing sa sakit. Kaya kapag may nangyayaring hindi ayon sa plano, agad tayong nadidismaya sa sarili natin. Samantalang baka ang totoo, normal lang ang nangyayari. Normal ang magkamali. Normal ang masaktan. Normal ang malito. Normal ang magkaroon ng mga araw na hindi mo alam kung tama pa ba ang direksyon mo. Hindi ka robot. Hindi ka proyekto na kailangang perpekto bago maging mahalaga. Mahalaga ka kahit may pagkukulang ka. Mahalaga ka kahit may mga bagay kang hindi pa naaabot. Mahalaga ka kahit may mga pangarap kang hindi pa natutupad. At kapag natutunan mong tanggapin iyon, may malaking bigat na mawawala sa puso mo. Hindi dahil tumigil ka ng mangarap. Hindi dahil sumuko ka. Kundi dahil naiintindihan mo na ang halaga mo bilang tao ay hindi nakadepende sa achievements mo. Hindi nakadepende sa pera mo. Hindi nakadepende sa opinyon ng ibang tao. May halaga ka dahil tao ka. Simple man pakinggan, pero maraming tao ang buong buhay na hinahanap ang katotohanan iyan. May mga taong may malaking bahay pero hindi mahal ang sarili. May mga taong maraming pera pero hindi masaya. May mga taong sikat pero gabi-gabing umiiyak kapag mag-isa na sila. Bakit? Dahil may mga bagay na hindi kayang punan ng tagumpay, may mga sugat na hindi kayang pagalingin ng pera, at may mga kakulangan na tanging pagmamahal sa sarili lamang ang kayang punan. Kaya kung may isang bagay kang dapat simulang gawin mula ngayon, ito ay ang pagiging mas mabait sa sarili mo. Kapag pagod ka, magpahinga. Kapag nasaktan ka, hayaan mong maramdaman mo ang sakit. Kapag nagkamali ka, matuto. Kapag nabigo ka, bumangon. At kapag may araw na pakiramdam mo wala kang gana, huwag mo agad husgahan ang sarili mo. May mga araw talagang mahirap. May mga araw na gusto mo lang mapag-isa. May mga araw na parang wala kang lakas. At ayos lang iyon. Hindi ibig sabihin na mahina ka. Ibig sabihin lang, tao ka.
Yung alam mong hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Yung alam mong hindi mo kailangang makipagkumpetensya sa bawat taong makakasalubong mo. Yung alam mong sapat ka kahit hindi ka perpekto. At kapag narating mo ang puntong iyon, mapapansin mong mas gumagaan ang buhay. Hindi dahil nawala ang mga problema. Hindi dahil naging madali ang lahat. Kundi dahil mas naging matatag ka. Mas naging payapa ka. Mas naging kaibigan mo ang sarili mo. And siguro yun ang isa sa pinakamagandang regalo na maaari mong ibigay sa sarili mo. Ang maging kakampi ng sarili mo. Dahil sa mundong puno ng opinyon, paghuhusga at ingay, napakahalaga na may isang taong naniniwala sa iyo. At sana ang taong iyon ay ikaw. Kaya sa susunod na tumingin ka sa salamin, huwag mo agad hanapin ang mga mali. Huwag mo agad bilangin ang mga pagkukulang. Huwag mo agad isipin ang mga bagay na hindi mo pa naabot. Subukan mong tingnan ang taong nakaligtas sa napakaraming pagsubok. Ang taong bumangon kahit ilang beses nang nadapa. Ang taong patuloy na lumalaban kahit minsan ay pagod na pagod na. Ang taong nandyan pa rin hanggang ngayon. Ikaw yon. At sa tingin ko karapat-dapat kang mahalin. Hindi bukas. Hindi kapag successful ka na. Hindi kapag perpekto ka na. Kundi ngayon, sa mismong sandaling ito. Dahil ang pagmamahal sa sarili ay hindi gantimpala na kailangan mong paghirapan bago mo makuha. Ito ay isang desisyon. Isang desisyong piliin ang sarili mo araw-araw. Kahit mahirap, kahit mabagal, kahit may mga pagkakataong nakakalimutan mo. At tandaan mo ito, kaibigan, ang buhay ay hindi karera kung saan kailangang mauna ka sa lahat. Hindi rin ito paligsahan kung saan ang halaga mo ay sinusukat sa dami ng tagumpay na hawak mo. Ang buhay ay isang paglalakbay, at habang naglalakad ka sa landas na iyon, huwag mong kalimutang alagaan ang taong kasama mo mula simula hanggang dulo. Ang sarili mo. Kung may natutunan ka sa video na ito, isulat mo sa comments ang salitang pinipili ko ang sarili ko. Gusto kong malaman na may mga taong handang simulang tratuhin ang kanilang sarili ng may mas maraming pagmamahal, respeto at pag-unawa. At kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kwentuhan at aral na makakatulong sa iyong paglalakbay sa buhay. Maraming salamat sa iyong oras. Ingatan mo ang puso mo, ingatan mo ang isip mo, at higit sa lahat huwag mong kalimutang mahalin ang sarili mo dahil kapag natutunan mong gawin iyon, mas magiging magaan ang bawat hakbang, mas magiging malinaw ang bawat direksyon, at mas magiging makahulugan ang bawat araw na darating. Hanggang sa muli, patuloy kang lumakad, patuloy kang lumaban, at tandaan mo, marami ka pang magagandang bagay na mararanasan sa buhay. Ang pinakamagandang bahagi ng iyong kwento ay maaaring hindi pa dumarating. Kaya kapit lang, dahil karapat-dapat ka sa pagmamahal na matagal mo nang ibinibigay sa iba.